simulan na natin ang ika-55 istorya. At makikita natin ang pagbaba ni Eren sa kanyang sinasakyang griffin sa harap ni John Mayers na nakaupo sa malaking bato at napapalibutan ng kanyang mga tauhang pirata. Subalit bumalik muna tayo ilang oras bago ng pangyayaring ito, kung saan makikita natin ang paghaharap ni Eren at Isla habang napapalibutan din ng kanilang mga griffin. At nasambit ni Isla na hindi niya ito magagawa. At dagdag pa nito kay Eren, kung siya ay pupunta doon ay kinakailangan niyang sumama. Subalit si Eren ay napatitig lang sa kanya. Kaya habang napapahigpit ng hawak si Isla sa kanyang espada, nasambit nito na gaya ng kanyang sinabi. Nang bigla na lang ni Isla inilagay ang kanyang espada sa dibdib ni Eren, at nasambit nito na bilang kanyang espada, papatayin nito ang lahat ng kanyang mga kalaban. Kaya agad naman siyang sinagot ni Eren na ito ang rason kung bakit hindi niya si Isla magagawang maisama. Kung saan dahil sa naging sagot nito, si Isla ay natigilan sa kanyang kinatatayuan. Nang bigla na lang din hinawakan ni Eren ang kanyang espada at nasambit nito na kung ipapalabas niya ang kanyang espada, ganoon din ang kanilang gagawin. Kaya agad nitong ibinalik ang espada kay Isla at nasabi nito sa kanya na siya ay pupunta doon ng walang armas at mag-isa lamang. At dahil sa mga sinabi ni Eren, si Isla ay napahawak na lang ng mahigpit sa kanyang espada habang nagpapalabas ng naiinis na mukha. Kung saan makikita natin ang panginginig ng kamay nito dahil sa tindi ng kanyang pagkakahawak. At naisip nito na ang espada na hindi ginagamit sa laban ay magiging walang saysay. Kaya habang papaalis si Eren kasama ng isang griffin, nasambit nito na ito ay kanyang utos ngayon kay Isla na manatili dito. Kung saan habang si Isla ay patuloy na natitigilan sa kanyang kinatatayuan habang si Eren ay papaalis. Bigla na lang nitong tinawag si Eren kung saan naagaw ang kanyang pansin, at habang hinahawakan ni Isla ang kanyang alagang griffin nasambit nito kay Eren na kahit man lang isama nito ang kanyang griffin. Nalabis namang ikinatuwa ni Eren kaya siya ay napangiti habang nakatingin kay Isla. At pagkalipas ng ilang minuto, pumunta naman tayo sa isang lugar sa gilid ng baybayin sa lungsod ng Leos kung saan makikita natin si Isla na nakatayo. Nang bigla na lang nitong hinampas ng napakalakas ang kanyang kamao sa railings. Kung saan makikita natin ang labis na pagkainis at galit sa kanyang mukha. At habang si Isla ay nakamasid sa baybayin sa ikalaliman ng gabi. Lumipat naman tayo pabalik kay Eren kung saan siya ay bumaba sa kanyang griffin, at tinawag nito ang pansin ng captain ng Winterstorm Pirates na si John Mayers habang ito'y napapalibutan ng kanyang mga tauhan at nakaupo sa isang malaking bato. At nasambit ni Eren na gusto niyang makipag-usap sa kanya. Subalit si John Mayers ay napatingin lang sa kanya at ipinagtaka kung ano ang ninanais nito. Nang bigla na lang may lumapit kay Eren na isang pirata at nasambit nito sa bagong gobernador na bago ito mangyari, dahil siya ay pumunta dito ng malayo. Iniangat nito ang kanyang baso na mayroong laman na beer at inalok si Eren habang nagsasabi kung bakit hindi muna siya uminom. Kung saan agad din itong tinangkang abutin ni Eren habang nagtataka. Nang bigla na lang ang beer na laman ng baso ay ibinuhos ng pirata sa kanyang mukha. At dahil sa kaganapang ito, ang lahat ng mga pirata ay napatawa ng malakas habang tinatanong si Eren ng iba kung ang beer ba ng mga pirata ay masarap. Habang makikita naman natin ang pagkabahala sa mukha ni Skyla, Jody at Gus sa gilid na nagpapanggap bilang pirata sa grupo. Subalit kahit na ganito ang nangyari kay Eren, habang siya ay basang-basa ay hindi siya nagpakita ng kahit anumang reaksyon. At agad din siyang nagpatuloy sa kanyang paglalakad papunta sa kapitan ng mga pirata na si John Mayers, na labis namang ikinabigla ng mga pirata. At dahil sa ginawa ni Eren, ito ay labis na ikinainis ng dalawang pirata. Kaya agad ng isang pirata na hinampas si Eren sa kanyang ulo ng bote at nasambit nito na ang sutil na bata kagaya niya ay magsalita. Nalabis namang ikinatuwa ng mga pirata at labis namang ikinabahala ni Skyla, Jody at Gus kung saan ang mga ito ay napamura. At makikita natin ngayon si Eren na duguan, subalit patuloy pa rin itong naglalakad habang dumadaloy ang dugo sa kanyang ulo. Nalabis na muling ikinagulat at ikinatakot ng dalawang pirata. At nang si Eren ay tuluyang makalapit kay John Mayers, agad nitong inagaw ang kanyang atensyon. At nasambit ni Eren na gusto niyang makipag-usap sa kanya, kung saan si John Mayers ay patuloy lang na napapatitig sa kanya habang hindi sumasagot. Kaya agad na sinubukang ilabas ng mga pirata ang kanilang mga espada sa galit habang napapamura kay Eren.
Nang bigla na lang iniangat ni John Mayers ang kanyang kamay at nasambit nito na hindi na ito kailangan. Kung saan dahil sa kanyang biglang pagsasalita, naagaw ang pansin ng kanyang mga tauhan na pirata papunta sa kanya na ngayon ay nakatayo na sa itaas ng malaking bato. At dahil dito, natigil ang lahat ng mga pirata at ibinalik ang kanilang mga espada sa kanilang mga baywang. At makikita natin ang pagbaba ni John Mayers sa malaking bato habang sumisenyas kay Aaron na lumapit habang nagsasabi na pinaghirapan ng bagong gobernador na pumunta dito. Kaya habang itinuturo ni John Mayers ang kanilang barko, nasambit nito kay Aaron na sila ay mag-usap ngayon tungkol sa pakay nito. At pagkalipas ng ilang minuto, makikita natin ngayon si Aaron at si John Mayers na magkaharap sa isang mahabang mesa habang napupuno ng mga kagamitan ang kanilang harap. At makikita natin ang pagmasid ni John Mayers sa bagong gintong barya na ipinalabas at ipinapakalat ng mga Pendragon. Habang si Aaron naman ay patuloy na nagpapaliwanag tungkol dito, kung saan dahil sa mga sinasabi ni Aaron, makikita natin ang pakikinig ng mabuti ni John Mayers. At pagkatapos nito, natanong ng kapitan kung naiintindihan ba ni Aaron ang posisyon kung saan siya ngayon naruroon. Dahil seryoso pa nitong nasasabi ang mga ito. At agad naman siyang sinagot ni Aaron, na ang tanging ginagawa niya lamang ay ang makabubuti para sa kanyang mga tao. Kung saan si John Mayers ay napaisip. At habang ang dalawa ay patuloy na magkaharap sa magarbong silid sa barko ng mga pirata, nasambit ni John Mayers kay Aaron na ang bagong gobernador ay tunay ngang napaka-interesadong tao. Kung saan nagpatuloy ang kinagabihan sa loob ng barko sa isang maliit na isla. At pumunta naman tayo sa pagsikat ng araw pabalik sa ngayon ay mansyon ng bagong gobernador na si Aaron. Kung saan makikita natin ang paghampas ni Admiral Murray ng napakalakas ng kanyang kamay sa lamesa. At natanong nito sa bagong gobernador kung siya ba ay nababaliw na. Kaya may labis na panggagalaiti sa kanyang mukha nitong natanong kung bakit si Aaron ay nakipagkasundo sa mga maruruming pirata. At agad naman siyang sinagot ni Aaron na para malagpasan nila ang kanilang sitwasyon ngayon, ang mga pirata ay isang piraso na kanilang kinakailangan. Ito ay para maibalik sa dati ang lungsod ng Leos. Sila ay gumagawa ng maraming hakbang. Subalit hanggat andito ang mga knights ng Valvas, ang pangangalakal sa Leos ay hindi maibabalik, at ito ay unti-unting papagod sa kanila. Kaya nasambit ni Aaron kay Admiral Murray na gayunpaman, kinakailangan nilang makilahok sa magdedesididong laban sa lalong mas madaling panahon. Kaya natanong naman siya ng Admiral kung binili ba nito ang mga pirata para sa kapakanan ng planong ito. At nasambit naman ni Aaron na mas nilakihan niya ang gintong barya na ibinibigay ni Leo Arangi sa mga pirata gamit ng bagong gintong barya galing sa mga Pendragon. At agad na naglakad si Aaron papalayo, at nasambit nito na ang kapitan na si John Mayers ay nakita ang kanilang pinaplano na mas palakasin ang industriya ng paggawa ng mga barko sa kanilang lungsod sa pamamagitan ng pagpapamahagi ng kanilang mga gintong barya. Kung saan nasambit nito na ang mga gintong barya na ito ay nagtataglay ng napakalaking halaga at ito ay mangingibabaw sa buong imperyo. Kaya napaisip siya na si John Mayers ay isang matalinong tao. At dahil sa mga sinabi ni Aaron, si Admiral Murray ay napatahimik na lang sa kanyang kinatatayuan. At dagdag pa ni Aaron habang siya ay nakamasid sa labas ng bintana, na sa kaganapan ng kanilang tagumpay. Ang karapatan ng pangangalakal sa dagat ay ibibigay sa kanya. Kaya may labis na galit na napasigaw si Admiral Murray na hindi niya ito matatanggap. Ito ay dahil ang mga ito ay ang mga taong nagpakita ng kanilang mga pangil sa imperyo at pati na sa emperor mismo. At dagdag pa nito na natanong kay Aaron habang nanggagalaiti, na kung papaano na ang kanilang karangalan bilang navy ng imperyo at kung ano ang kahahantungan nito. Subalit agad lang siyang sinagot ni Aaron habang nagliliwanag ang kanyang mga mata habang kaharap ang Admiral, kung ang karangalan ba ay maisasagip ang kanilang mga tao. At dahil sa sinabi ni Aaron, si Admiral Murray ay natigilan. At habang sila ay patuloy na magkaharap, nasambit ni Aaron na siya ay lumalaban lamang para bigyan ng magandang pamumuhay ang kanyang mga tao. At dagdag pa nito na para ito ay kanyang makamit, kinakailangan itong pumili. Nalabis naman na muling ikinainis ni Admiral Murray. Subalit dahil napansin ng Admiral ang kinahinatnan ni Aaron dahil sa pagpunta nito sa mga pirata, siya ay natahimik na lang at kumalma. Kaya agad nitong sinagot si Aaron na ito ay kanyang naiintindihan. At siya ay agad na umalis sa tabi ni Aaron habang nakayuko ang kanyang ulo. Subalit makikita natin ang mahigpit na pagkakahawak nito sa kanyang kamao.
At pagkalipas ng ilang sandali, makikita din natin ang paglabas nito sa silid ni Eren habang siya ay patuloy lang na nakatayo sa kanyang kinatatayuan. At habang siya ay patuloy na nakamasid sa labas ng bintana sa kanyang silid, bigla na lang siyang napatingala at nasambit nito na si Teleo ay maghintay lang muna sa ngayon. At pumunta naman tayo sa maliit na isla, kung saan sa mabatong parte nito ay makikita natin ang isang nakalubog na nasirang barko na mayroong mga nakataling mga tao habang tinututukan ng piratang orc ng isang crossbow. Nang bigla na lang nila ang mga ito na ipinana, na agad namang tumama sa balikat ng isang magandang noble na babae kaya siya ay napasigaw sa sakit. At dahil wala silang may magagawa, ang magandang babaeng noble ay napaiyak na lamang habang ito ay nakatali sa lubid. At dahil hindi kaagad napatay ni Griezmann ang babae, si Teleo ay napatawa ng malakas habang nagsasabi na napakahina nito. At sinabihan niya si Griezmann na kinakailangan nitong puntiryahin ang mga vital na bahagi ng katawan. Subalit sinabihan lang siya ni Griezmann na siya ay tumahimik dahil hindi masaya ang kanilang ginagawa, at dagdag pa nito na mas mabilis pa kung pinatay na lang nila ang mga nobles. At habang hawak-hawak ni Teleo ang crossbow papunta sa babaeng nakatali, nasambit nito na bibigyan niya si Griezmann ng isang halimbawa. Nalabis namang ikinasaya ng mga nanunood na piratang Retuan orcs. At agad nitong ginamit ang kanyang crossbow, kung saan ito ay tumama sa puso ng babaeng noble na agad din na namatay. Kaya masayang natanong ni Teleo kay Griezmann kung ito ba ay kanyang nakita. At dahil sa ginawa ni Teleo, pag-alit na natanong ng isang matandang noble na nakatali kung sa tingin ba nito ang lahat ay magtatapos lang dito, dahil siya ay galing sa noble na angkan ng imperyo. Nang bigla na lang siyang natahimik dahil may biglang tumama na pana sa kanyang isang mata. At makikita natin si Teleo na masayang nagsasabi na ang kasunod ay ang mga mata. At nasambit nito sa mga noble na ang mga baboy na kagaya nila ay huwag mag-alala dahil ang matanda at mahina nilang emperor ay malapit nang makita ang kanyang katapusan. Kaya si Teleo ay napalingon sa mga ito habang nagpapalabas ng masamang mukha. Nasambit nito na siya mismo ay sisiguraduhin ito. Nalabis namang ikinatakot ng mga nobles kaya sila ay nanginig ng sobra sa kanilang pagkakatali. Nang bigla na lang tinawag ni Teleo ang babaeng knight ng Valvas sa itaas ng bato habang sinusuklay nito ang kanyang griffin. At natanong ni Teleo kung ayaw ba nitong makipaglaban sa kanya para malaman kung sino ang mas mabuti sa kanilang dalawa. At habang tinuturo ni Teleo ang mga nakataling noble, nasambit nito sa babaeng knight ng Valvas na puntiryahin nito ang isa. Kaya agad din na sumenyas ang knight ng Valvas para ibigay sa kanya ang crossbow. Kung saan agad din itong itinapon ni Teleo papunta sa kanya. At makikita natin dahil sa lakas ng pagkakahagis ni Teleo, ito ay napunta sa itaas ng knight ng Valvas, kung saan siya at ang kanyang griffin ay napatingala. Subalit agad niya lang itong sinalo gamit ng isa niyang kamay, at agad nitong ginamit ang kanyang kakakuha pa lang na crossbow habang siya ay nakatalikod. Na agad namang tumama sa ulo ng matandang noble na lalaki. At dahil dito, labis itong ikinamangha ni Teleo at pati na ng ibang mga pirata. Kaya nasambit ni Teleo na ito ay nakakamangha, nang bigla na lang mayroong maliit na piratang lalaki na umagaw ng kanyang pansin. At nasambit nito na mayroon siyang kailangang iulat sa kanya. Ito ay dahil mayroong barko na nagdadala ng malaking halaga ng gintong barya, na labis namang ikinabigla ng ibang mga pirata. At dahil dito, masayang nasambit ng mga Retuan orcs na mga pirata na ito ay malaking huli. At dahil sa karagdagang sinabi ng maliit na pirata, natanong ni Teleo kung tama ba ang kanyang narinig na ang nilalaman nito ay ang bagong barya ng mga Pendragon. Na agad namang pinasangayunan ng maliit na pirata. At nasambit nito na marahil si Eren ay sinusubukang ipamahagi ang malaking bilang ng kanilang mga barya sa timog at palakihin ang kanyang impluwensya sa proseso. At dagdag pa nito na kung ito ay magbubunga, kahit na ang ama nitong si Duque Arangis ay maaapektuhan nito. Kaya dahil sa sinabi ng maliit na pirata, si Teleo ay napaisip. At nasambit ni Teleo sa kanyang isipan na ang nakakabahalang bagay ngayon ay ang lalaking iyon. Ito ay ang hari ng ginto ng timog na si Carl Mandy. At sa kasalukuyan, siya ay nagtatrabaho sa ilalim ng pamilya ng Arangis at sinusuportahan niya ang mga ito gamit ng kanyang pera. At dahil ang lahat ay tungkol sa pera, kung ang bagong gintong barya ay mangingibabaw, mayroong malaking tsansa na ang lalaking ito ay magtataksil sa kanila. Kaya nasambit ni Teleo na ito ay magandang tsansa para magpakita ng respeto sa kanyang ama.
At agad na napasigaw si Teleo sa lahat ng kanyang mga kasamahang pirata na ilubog nila ang barkong yun kasama ng mga bastardong nakasakay dito. At dagdag pa nito sa mga pirata, na ang bawat barya na nasa loob ng barkong ito ay ibibigay niya sa mga ito, na labis naman nilang ikinasaya. At dagdag pa nito kahit pa sa beer o sa mga babae, gamitin nila ang mga ito sa kahit ano na kanilang mga gusto. Kung saan ang lahat ng mga pirata ay nagbunyi sa labis na kasiyahan dahil sa kanyang mga sinabi. At pumunta naman tayo pabalik sa ngayon ay mansyon ng bagong gobernador na si Eren. Kung saan nasambit nito sa hukbo ng mga Pendragon at mga Navy na nakaupo kasabay niya sa isang mahabang mesa, na marahil ito ay ang kanilang iniisip. Kaya nasambit nito na ang barko na nagdadala ng mga gintong barya ay sasamahan ng hukbo ng mga Navy ni Admiral Moraine. At habang ang mga pirata ay naglalayon sa mga gintong barya at tumatakbo ang Admiral. Ang mga barko ng Leos na kanyang pinamumunuan ay maghihintay para sa ambush hanggang sila ay makarating sa mabatong lugar. At dagdag pa ni Eren habang hawak-hawak ang laruan na barko ng pirata, na ang sa likod ng mga ito ay ang Winter Storm na pinamumunuan ni John Mayers na nagtaksil sa kanila. At ang kanilang gagawin ay isang pincer attack sa tatlong magkaibang direksyon. At dahil sa mga sinabi ni Eren na plano, labis itong ikinamangha ng kanyang hukbo. At ang laban na ito ay pamumunuan ng duke ng pamilya ng Pendragon na si Eren na mayroong 20 barko. At andito rin si Admiral Moraine na pinamumunuan ang Navy ng Imperyo na mayroong 60 barko. At kasama nila ay ang pumanig sa kanila na pirata, ang kapitan ng Winter Storm Pirate na si John Mayers na mayroon ding 20 barko. At ito ay laban sa Dark King na ngayon ay pinamumunuan ng lahat ng mga pirata na si Teleo Arangis na mayroong 60 barko. At habang hawak-hawak ni Eren ang barkong laruan ng mga pirata sa kanyang kamay habang kaharap ng kanilang hukbo, nasambit nito na dahil sa impormasyong ito. Nang bigla na lang nitong sinira ang hawak niyang laruan na barko ng pirata at may seryosong mukha nitong nasambit na paniguradong matatalo nila ang mga ito.